Hello kapatid, anong saya na nandito ka kasama ko ngayon. Naramdaman mo na ba na kahit anong pilit mo, parang walang laman ang iyong mga kamay? Na para bang lahat ng hinahawakan mo ay hindi lumalaki, hindi dumarami, at naiiwan kang nagtataka. May ginagawa ba akong mali? Ayaw ba akong pagpalain ng Diyos? Kung ang sakit na ito ay namamalagi sa loob mo ngayon, makinig ng mabuti. Dinala ka ng Diyos dito upang ipakita sa iyo ang isang makapangyarihang lihim na nakatago sa Mateo, Kabanata 25. Isang katotohanan na ganap na makapagbabago sa paraan ng pamamahala mo sa iyong buhay, trabaho at pananalapi. Kapatid, baka paggising mo araw-araw ay may bigat sa dibdib. Nagsusumikap ka, pinangangalagaan mo ang iyong pamilya, ngunit sa pagtatapos ng buwan, halos hindi nasasakop ng pera ang mga pangunahing kaalaman at pagkatapos ay darating ang pakiramdam ng pagkabigo, ng kawalan ng kapangyarihan na para kang nakulong sa isang walang katapusang ikot. Tumingin ka sa paligid at nakikita mo ang ibang tao na umuunlad, lumalaki, nagtatayo ng isang bagay at nagtataka ka. Bakit ito naiiba para sa akin? Bakit kahit na may panalangin, kahit na may pagtitiwala sa Diyos, hindi nagbabago ang mga bagay? At ang pinakamasama ay magsisimula kang magduda upang pagdudahan ng iyong sarili. Ang pagdududa kung talagang nakikita ka ng Diyos, kung talagang may plano siya ng kaunlaran para sa iyong buhay. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Itong pakiramdam ng pagwawalang kilos, itong pakiramdam na walang dumarami sa iyong mga kamay. Hindi ito dahil nakalimutan ka ng Diyos. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi dahil may nagawa kang mali. Ang katotohanan ay mayroong isang makapangyarihang prinsipyo, isang banal na lihim na hindi pa nauunawaan ng maraming tao, at ito ay malinaw na nakasulat sa Mateo, Kabanata 25. At kapag naunawaan mo ang prinsipyong ito, lahat ay nagbabago. Nagbabago ang iyong pag-iisip, nagbabago ang iyong mga aksyon, at ang iyong mga resulta sa wakas ay magsisimula na ring magbago. Kapatid, hindi ka binigyan ng Diyos ng walang laman na mga kamay. Binigyan ka niya ng mga talento, binigyan ka niya ng mga regalo, binigyan ka niya ng mga kakayahan, at ngayon nais niyang turuan ka kung paano paramihin ang lahat ng inilagay niya sa iyong mga kamay. Hindi para maipon mo, kundi para umunlad ka ng may layunin, may karunungan, at may aktibong pananampalataya. Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano ang pumipigil sa iyo sa pagpaparami ng iyong paglago sa pananalapi. Mauunawaan mo kung bakit umuunlad ang ilang tao habang ang iba ay nananatiling stagnant. At higit sa lahat, matututo ka ng isang praktikal na hakbang-hakbang na proseso para simulan ang pagpaparami ng lahat ng inilagay na ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong trabaho, ang iyong mga mapagkukunan, ang iyong mga pagkakataon. Dahil ang totoo ay ito, hindi gusto ng Diyos na mabuhay ka lang. Nais niyang umunlad ka, gusto niyang dumami ka. Nais niyang mamuhay ka ng sagana, hindi para magpakitabang kundi maglingkod, magpala, maging buhay na patutuo sa kanyang pangangalaga. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring ang eksaktong nawawalang susi sa pagbukas ng pinto sa iyong kaunlaran. At bago tayo magpatuloy, nais kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, Panginoon, pinipili kong paramihin ang ipinagkatiwala mo sa akin. May kapangyarihan ng pahayag na ito. Ito ay isang pangako ng pananampalataya. At kapag ipinahayag mo ito, kumikilos ang langit sa iyong pabor. Sige, magsulat sa mga komento, ipagdadasal ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon, bigyang pansin dahil ang ihahayag ko sa iyo sa susunod na ilang minuto ay maaring ganap na magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong pananalapi, iyong trabaho, at maging ang mga hamon na iyong kinakaharap. Manatili sa akin. Kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang itinuro ni Jesus sa
Mateo Kabanata 20 Fingo, mga bersikulo 4 hanggang 30. Ito ang sikat na parabola ng mga talento at ito ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Isinalaysay ni Jesus ang kwento ng isang tao na bago maglakbay tinawag ang kanyang mga alipin at pinagkatiwalaan sila ng iba't ibang halaga ng pera. Sa isa nagbigay siya ng 5 talento, sa isa pa 2 talento, at sa pangatlo 1 talento. Ang bawat isa ay tumanggap ayon sa kanyang kakayahan at pagkatapos ay naglakbay siya. Ang alipin na tumanggap ng 5 talento ay nagtungo kaagad, namuhunan siya, nakipag-ayos at kumilos at pinarami ang 5 talentong iyon ng 10 ulit. Gayon din ang ginawa ng alipin na tumanggap ng 2 talento. Gumawa siya ng matalino at pinarami ang mga ito ng 4 na beses. Ngunit ang alipin na nakatanggap ng 1 talento, siya ay natakot. Naisip niya, paano kung matalo ako? Paano kung mabigo ako? Kaya kinuha niya ang talentong iyon, naghukay ng butas sa lupa at itinago ito. Nang bumalik, ang Panginoon tinawag niya ang mga alipin upang magbigay ng isang account. Iniharap ng unang 2 tagapaglingkod ang kanilang mga resulta. Guro, binigyan mo ako ng 5 talento at pinarami ko ang mga ito ng 10 ulit. Guro, binigyan mo ako ng 2 at pinarami ko sila ng 4. At sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa kanila, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Ngunit nang dumating ang 3 alipin, sinabi niya, Guro, alam ko na ikaw ay isang taong malupit at ako'y natakot, kaya't itinago ko ang talento sa lupa. Narito ang pag-aari mo. At ang Panginoon ay marahas na sumagot, ikaw na masama at tamad na alipin. Dapat ay inilagay mo man lamang ang aking pera sa bangko upang kumita ng tubo. Kunin mo ang talento sa kanya at ibigay ito sa may 10. Kapatid, hindi lang pera ang talinghagang ito. Ito ay tungkol sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang iyong mga kakayahan, ang iyong oras, ang iyong mga pagkakataon, ang iyong lakas, ang iyong pagkamalikhain, at ang iyong pananalapirin. At narito ang sikreto. May ibinigay sa iyo ang Diyos. Maaring mukhang maliit, maaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit inaasahan niya na pararamihin mo ito. Hindi niya inaasahan na matatakot ka. Hindi niya inaasahan na magtatago ka. Inaasahan niya na ikaw ay kumilos, magtrabaho, upang mamuhunan ng matalino sa kung ano ang kanyang inilagay sa iyong mga kamay. At alam mo ba ang katotohanan na hindi pa rin naiintindihan ng marami? Hindi pinaparami ng Diyos ang tinatago mo. Pinaparami niya ang iyong itinakda sa paggalaw. Kung naghihintay ka ng isang himala na bumagsak mula sa langit, ngunit wala kang ginagawa sa kung ano ang mayroon ka na, ikaw ay kumikilos tulad ng lingkod na nagbaon ng kanyang talento. At malinaw ang Biblia, hindi iyon nakalulugod sa Diyos. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit mayroon akong napakakaunting paano ko ito pararamihin. Kapatid, kaya naman nabigo ang katulong na nakatanggap ng 1 talento. Tiningnan niya kung gaano kaliit ang mayroon siya at nanlamig. Ngunit ang gustong ituro sa iyo ng Diyos ngayon ay ito, hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon ka. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo dito. At iyon mismo ang ipapakita ko sa iyo sa susunod na ilang minuto. Kung paano ilapat ang makapangyarihang prinsipyong ito sa iyong praktikal na buhay. Paano malalampasan ang paralysis? Paano paramihin ang ibinigay na sa iyo ng Diyos? Kahit na parang maliit lang. Dahil kapag naintindihan mo ito, nagbabago ang lahat. Bago magpatuloy, iwanan ang iyong gusto bilang isang gawa ng pananampalataya. Bilang paraan ng pagsasabi, Oo, Panginoon, kikilos ako. At mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng makapangyarihang mga turo mula sa salita ng Diyos na tutulong sa iyo na umunlad ng may layunin. I-activate ang bell para wala kang mamiss na video.
Ngayon, bigyang pansin dahil ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang gagawin para simulan ang pagpaparami ngayon. Huwag pumunta kahit saan. Gusto kong magsasabi ng maikling kwento ito ay isang bagay na aantig sa iyong puso at ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng prinsipyong ito sa buhay ng isang ordinaryong tao tulad mo at ako. Ito ang kwento ni Samuel, isang 42 anyos na lalaki na nakatira sa Maynila. Si Samuel ay isang tsuper ng pampublikong sasakyan. Nagtatrabaho siya ng 7 araw sa isang linggo. Gumising bago sumikat ang araw at umuuwi pagkatapos ng gabi. Siya ay isang tao ng pananampalataya. Nagsimba siya, nagdarasal araw-araw at inalagaan ang kanyang asawa at 3 anak sa maliit na kinikita niya. Ngunit kapatid, kahit anong pilit niya, walang sapat na pera. Palaging nakatambak ang mga bayarin sa katapusan ng buwan. At dinadala ni Samuel ang isang bigat sa loob niya. Ang pakiramdam na binigo niya ang kanyang pamilya. Isang araw, nakarinig siya ng sermon tungkol sa Parable of the Talents at may nagliyab sa loob niya. Sinabi ng pastor, may ibinigay sa iyo ang Diyos at inaasahan niya na pararamihin mo ito. Nagsimulang magmuni-muni si Samuel. Ano ang ibinigay sa akin ng Diyos? Isa siyang driver. Alam niya ang mga lansangan ng Maynila tulad ng likod ng kanyang kamay. Mayroon siyang karanasan, mayroon siyang mga kontak, mayroon siyang kasanayan, ngunit hindi niya naisip na gamitin iyon higit sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Noon nagdesisyon si Samuel. Nagsimula siyang mag-ipon ng maliit na bahagi ng kanyang kinita kahit hindi ito gaanong malaki. Sa loob ng 6 na buwan, sapat na ang naiipon niya para gumawa ng maliit na pag-overhaul sa sasakyang minamaneho niya. Pinahusay niya ang ginhawa, nilinis ang lahat at lumikha ng kakaibang hitsura. Kaya nagsimula siyang mag-alok ng isang espesyal na serbisyo, transportasyon para sa mga turistang bumibisita sa Maynila. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga lansangan, kultura at pinakamagagandang lugar na bisitahin. At unti-unti, nagsimulang dumami ang bilang ng mga referral. Hindi tumigil si Samuel sa pagiging driver, ngunit pinarami niya ang talento na inilagay ng Diyos sa kanyang mga kamay. Nalampasan niya ang paralysis, nalampasan niya ang takot na sumubok ng bago. Ngayon, makalipas ang 3 taon, si Samuel ay may maliit na fleet ng mga sasakyan. Gumagamit siya ng ibang mga driver. Siya ay umunlad, ngunit hindi dahil sa isang himala ang nahulog mula sa langit. Siya ay umunlad dahil naunawaan niya ang prinsipyo ng Mateo 25. Pinararami ng Diyos ang iyong pinakikilos. At alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Samuel ngayon? I always had the talent, but I was burying it out of fear. When I started acting with faith and wisdom, God blessed every step I took. Kapatid, maaring ito rin ang kwento mo. Mayroon kang isang bagay sa iyong mga kamay. Maaring ito ay isang kasanayan, maaring ito ay kaalaman, maaring ito ay isang maliit na pagkakataon. Pero kung patuloy mong itatago dahil sa takot, walang magbabago. Ngayong nakita mo na ang kwento ni Samuel, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na marahil ay walang nakapagpaliwanag sa iyo noon. Bakit napakaraming tao ang naipit sa parehong sitwasyon sa pananalapi kahit na sila ay nagsusumikap? Ang sagot ay nasa Parable of the Talents. Ang alipin na nakatanggap ng isang talento ay hindi tamad. Hindi siya hindi tapat. Ngunit mayroon siyang isang bagay sa loob niya na nagparalisa sa kanya, takot. Sinabi niya sa master, alam kong mahigpit ka, kaya natakot ako at itinago ko ang aking talento. Kapatid, yan ang malaking problema ng maraming tao ngayon. Natatakot silang subukan, takot mabigo, takot na mawala ang kaunting mayroon sila. At ang takot na iyon ay nagiging paralysis at paralysis, nagiging stagnation. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 1 Timoteo, Kabanata 1, versikulo 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig,
at pagpipigil sa sarili. Kapag kumilos ka dahil sa takot, nakikinig ka sa maling boses. Kapag itinatago mo ang iyong mga talento, sinasabi mo sa Diyos, "Hindi ako nagtitiwala sa iyong pangangalaga. Hindi ako nagtitiwala sa iyong probisyon." At alam mo kung ano ang nangyayari. Hindi maaaring paramihin ng Diyos ang hindi mo ginagawa. Hindi niya pinipilit ang sinuman na umunlad. Hinihintay kanyang gawin ang unang hakbang ng pananampalataya. Hayaan akong ipaliwanag ito sa ibang paraan. Isipin na mayroon kang isang binhi sa iyong kamay. Ang binhing ito ay may potensyal na maging isang higanteng puno ng prutas. Ngunit kung itatago mo ang binhing ito sa loob ng iyong bahay, matakot na itanim ito. Hinding-hindi ito tutubo. Ito ay mabubulok sa iyong kamay. Nagsisimula ang multiplikasyon kapag nagtanim ka, kapag kumilos ka, kapag lumabas ka sa iyong comfort zone at sinabing, "Panginoon, gagamitin ko ang ibinigay mo sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo." At tingnan kung ano ang sinabi ni Jesus sa dulo ng talinghaga, "Sapagkat ang lahat na mayroon ay bibigyan pa at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit sa wala, kahit ang nasa kanya ay kukunin." Hindi ito inhustisya. Ito ay isang espiritual na prinsipyo. Pinararangalan ng Diyos ang mga dumarami. Pinararangalan ng Diyos ang mga kumikilos. Pinararangalan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya ng sapat upang gawin ang hakbang ng pananampalataya. Kaya, tinatanong kita ngayon, ano ang mayroon ka sa iyong mga kamay na nababaon ng takot? Anong kakayahan ang mayroon ka na hindi mo pa nagagamit? Anong pagkakataon ang hindi mo pinansin dahil akala mo hindi ka sapat? Kapatid, dumating na ang oras para mahukay mo ito. Dumating na ang oras para iwaksi mo ang alabok ng takot at magsimulang kumilos ng may karunungan at pananampalataya. Sa pagsasalita, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Maraming tao ang gustong paramihin ang kanilang kayamanan, ngunit mananatiling nakulong sa isang mindset ng kakapusan. Alam nila ang gagawin, ngunit may pumipigil pa rin sa kanila sa loob. At alam mo kung bakit? Dahil hindi na nabago ang kanilang mga isip, nag-iisip pa rin sila na parang mga mahihirap kahit na gusto nilang umunlad. Sa pag-iisip na yon, naghanda ako ng ilang napaka-espesyal na material para sa iyo. Ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. This is no ordinary material, kapatid. Isa itong praktikal at espiritual na gabay na tutulong sa iyo na malampasan ang malalim na mga bloke ng pag-iisip. Ihanay ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan ng Diyos at ilapat ang mga tunay na estratehiya na nagdudulot ng mga resulta. Dahil ang katotohanan ay ito, ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang pagbabago. At kung patuloy kang mag-iisip sa parehong paraan, patuloy kang mamumuhay sa parehong paraan. Ang material na ito ay maaring eksakto kung ano ang iyong nawawala upang tuluyang makalaya mula sa ikot ng pagwawalang kilos at pumasok sa isang bagong yugto ng pinansyal at espiritual na paglago. Huwag ipagpaliban ito. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito habang available pa ito. Dahil sa bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang desisyon ay isa pang araw na natigil sa parehong lugar. At nais ng Diyos na palayain ka mula diyan ngayon. Pagbabalik sa pinag-uusapan natin, ipapakita ko sa iyo sa praktikal at malinaw na paraan kung paano mo masisimulang ilapat ang prinsipyo ng Mateo 25 sa iyong buhay ngayon. Unang hakbang, kilalanin kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Maraming tao ang patuloy na nagrereklamo tungkol sa kung ano ang wala sa kanila. Ngunit nais ng Diyos na tingnan mo kung ano ang mayroon ka na. Maaaring ito ay isang manu-manong kasanayan, maaaring ito ay kaalaman, maaaring ito ay isang network ng mga contact, maaaring ito ay libreng oras, ito ay maaaring maging isang maliit na halaga ng pera. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mayroon ako ngayon na magagamit ko upang makabuo ng halaga
Kasi kapatid, everything that generates value generates a return. Ikalawang hakbang, umalis sa paralysis at kumilos ng matalino. Ang alipin na nagparami ng pera ay hindi walang ingat. Hindi niya itinapon ang pera. Siya namuhunan ng matalino, nagtrabaho siya, nagplano siya. Kaya gawin ang natukoy mo sa unang hakbang at tanungin ang iyong sarili, paano ko ito magagamit ng matalino para lumago? Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aalok ng serbisyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng bago. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang maliit na side business. Ngunit ang mahalaga ay magsimula tayo, kahit maliit lang, kahit mabagal. Ang mahalaga ay makarating sa isang lugar. Ikatlong hakbang, magtiwala sa proseso ng Diyos. Ang pagpaparami ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ang alipin ay hindi yumaman sa loob ng isang linggo. Nagtrabaho siya, nagtiyaga siya, nagtiwala siya. At kailangan mong maunawaan, ang Diyos ang may kontrol, gagabayan ka niya. Magbubukas siya ng mga pinto, ngunit inaasahan niya na gagawa ka ng mga hakbang ng pananampalataya. Ang Kawikaan, Kabanata 10, versikulo 3 ay nagsasabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y kikilos. Pero nakikita mo ba? Kailangan mo ihatid ang landas. Sa madaling salita, kailangan mong maglakad. Pagkatapos sa sandaling matukoy mo ang talento, kumilos ng matalino, at magtiwala sa proseso, magsisimula kang makita ang mga resulta. Maaaring magtagal, ngunit mangyayari ito dahil pinararangalan ng Diyos ang mga tapat sa maliliit na bagay. Kapatid, isa sa pinakamakapangyarihang pariralang sinabi ni Jesus sa talinghagang ito ay ito, naging tapat ka sa maliit, ipapamahala ko sa iyo ang marami. Binabago ng pariralang ito ang lahat dahil maraming tao ang gustong magsimula sa marami. Gusto nila ang big deal, gusto nila ang mataas na sweldo, gusto nila ang magandang pagkakataon. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganoong paraan. Sinusubukan ka ng Diyos sa maliliit na bagay. Gusto niyang makita kung tapat ka. Gusto niyang makita kung pinangangalagaan mong mabuti ang tila hindi gaanong mahalaga. Dahil kung hindi mo kayang pamahalaan ang maliliit na bagay, paano niya ipagkakatiwala sa iyo ang marami? Bigyan kita ng praktikal na halimbawa. Kung hindi ka makakaipon ng 10 reais sa isang buwan, hindi ka makakaipon ng 1,000. Kung hindi mo kayang pamahalaan ng isang maliit na proyekto, hindi mo magagawang pamahalaan ang isang kumpanya. Ang katapatan sa maliliit na bagay ay pagsasanay ng Diyos para sa marami. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay tapat? Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan, pinopromote ka niya, mas binibigyan ka niya ng responsibilidad dahil alam niya na mapagkakatiwalaan ka niya. Ang Lucas Kabanata 16, versikulo 10 ay nagsasabi, sino mang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat sa malalaking bagay, at sino mang hindi tapat sa maliliit na bagay ay hindi tapat sa malalaking bagay. Kaya kung ikaw ay bigo dahil ang mga bagay ay hindi lumalaki gaya ng iyong inaasahan, itatanong ko sa iyo ang tanong na ito. Ikaw ba ay tapat sa maliit na mayroon ka na? Inaalagaan mo ba ng mabuti ang trabahong mayroon ka ngayon kahit na hindi mo ito pinapangarap na trabaho? Pinapamahalaan mo ba ng maayos ang perang kinikita mo kahit na hindi gaanong? Ginagamit mo ba ng husto ang oras na mayroon ka o sinasayang mo ba ito? Dahil, kaibigan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit pa kung nakikita niya na hindi mo pinangangalagaan ng mabuti ang ibinigay na niya sa iyo. Ngunit kapag nakita niya na ikaw ay tapat, kapag nakita niya na ikaw ay dumarami, kapag nakita niya na iginagalang mo ang kanyang ipinagkatiwala sa iyo, kung gayon, oo, binubuksan niya ang mga pintuan ng tubig sa langit at tingnan kung ano ang nangyari sa mga tapat na tagapaglingkod. Hindi lamang sila nakatanggap ng higit pang mga talento, sila ay pumasok sa ang saya ni Lord, ginantimpalaan sila. Sila ay pinarangalan. Kapatid, ito rin ang pangako ng Diyos sa iyo. Kung tapat ka sa maliliit na bagay,
ilalagay ka niya sa pamamahala sa marami. Kung pararamihin mo ang ibinigay niya sa iyo, bibigyan ka niya ng higit pa. Ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyon na itigil ang pagrereklamo tungkol sa kung gaano kaliit ang mayroon ka at simulan ng pagpaparami kung ano ang mayroon ka na. Kung determinado kang maging tapat sa maliliit na bagay, kung determinado kang parangalan ang ibinigay sa iyo ng Diyos, pumunta sa mga komento ngayon at ipahayag, Panginoon, tapat ako sa maliliit na bagay at nagtitiwala ako na bibigyan mo ako ng marami. May kapangyarihan ang deklarasyon na ito at ipagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. Ngunit may isa pang bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Isang bagay na hindi pinapansin ng maraming tao at maaaring pumipigil sa pagdami sa kanilang buhay. Manatili sa akin. Kapatid, ngayon kailangan kitang kausapin tungkol sa isang seryosong bagay. Isang bagay na hindi gustong marinig ng maraming tao, ngunit napakalinaw ng Biblia. Ang aliping nagbaon ng talento ay hindi lamang pinagsabihan, nawala niya ang mayroon siya at tinawag pa siyang masama at pabaya na lingkod. Ito ay maaaring mukhang malupit, ngunit ito ang katotohanan at nais ng Diyos na balaan ka tungkol dito ngayon. Ang pagtatago ng iyong mga talento ay hindi pagpapakumbaba. Ito ay kapabayaan. Maraming tao ang nalilito sa mga bagay. Iniisip nila na dahil sila ay mapagpakumbaba, hindi sila dapat maghanap ng paglago. Iniisip nila na ang pagnanais ng kaunlaran ay pagiging sakim, ngunit hindi iyan ang itinuturo ng Biblia. Binigyan ka ng Diyos ng mga talento para magamit mo. Binigyan ka niya ng mga kakayahan para dumami. At kapag itinago mo ang mga ito, kapag sinayang mo ang ibinigay niya sa iyo, hindi ka nagpapakumbaba, nagsusuway ka. Natakot ang aliping nagbaon ng talento at pinangunahan siya ng takot na hindi kumilos. At ang kawalan ng pagkilos ay humantong sa kanya sa pagkawala. At kapatid, nakikita kong nangyayari ito sa napakaraming tao ngayon. May potensyal sila, may kakayahan sila, ngunit sila ay paralisado, nakatago sila, sinasayang nila ang ibinigay sa kanila ng Diyos. At ang pinakamasamang bahagi ay na habang sila ay nananatiling walang ginagawa, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang mga pagkakataon ay dumaan sa kanila, lumipas ang oras, at sa wakas ay magising na sila, ang dami na nilang nawala. Ngunit mayroon akong magandang balita para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat nabubuhay ka, hanggat nasa iyo ang iyong kalusugan, hanggat mayroon kang lakas, maaari kang magbago. Maaari mong mahukay ang iyong mga talento. Maaari mong iwaksi ang takot. Maaari kang magsimulang kumilos. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo iyon? Pararangalan ka ng Diyos. Pagpapalain ka niya. Pararamihin niya ang inilagay mo sa kanyang mga kamay. Ngunit kailangan mong gumawa ng desisyon ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayong araw. Dahil ang oras ay walang hinihintay. At ang Diyos ay hindi rin maghihintay magpakailanman. Gusto niyang makita kang kumikilos. Gusto niyang makita kang dumami. Gusto niyang makita kang yumabong. Kaya, inaanyayahan ko kayong ihinto ang paglilibing ng inyong mga talento. Itigil ang pagtatago ng iyong potensyal. Itigil ang pamumuhay sa takot. Bumangon ka, alisin mo ang iyong sarili at magsimulang kumilos dahil kasama mo ang Diyos at susuportahan ka niya sa bawat hakbang ng daan. Masyadong makapangyarihan ang mensaheng ito para itago sa iyong sarili. Ang ibang mga tao sa paligid mo ay nakulong sa parehong takot, parehong paralysis, at kailangan nilang marinig ito. Kaya, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng mensaheng ito. Maaaring ito ay isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, isang katrabaho. Ibahagi ito ngayon. Dahil kapag biniyayaan mo ang iba ng salita, pinagpapala ka rin ng Diyos. Kapatid, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang katapusan ng kwento. Ano ang nangyari sa mga alipin na dumami? Sinasabi ng Biblia na tinawag sila ng Panginoon at sinabi,
Magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay. Ito ang gantimpala, hindi lang dagdag pera. Ito ay hindi lamang higit na material na pagpapala. Ito ay ang kagalakan ng Panginoon ang saya nang malaman na pinarangalan mo ang Diyos. Ito ay kapayapaan ng malaman na ikaw ay masunurin. Ito ay ang kasiyahan ng malaman na ginamit mo ng mabuti ang kanyang ipinagkatiwala sa iyo. At kapatid, priceless yan. Dahil may mga taong maraming pera ngunit walang kapayapaan. May mga taong matagumpay ngunit walang saya. May mga tao na mayroon ng lahat ngunit namumuhay ng walang laman. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay. Ito ay maging. Ito ay tungkol sa pagiging kumpleto. Ito ay tungkol sa pagiging tapat. Ito ay tungkol sa pagiging masunurin. At kapag namumuhay ka ng ganyan, binibigyan ka ng Diyos ng sagana, ngunit binibigyan ka rin niya ng kagalakan. At tingnan mo kung ano pa ang nangyari. Ang talento na kinuha mula sa pabaya na alipin ay ibinigay sa isa na mayroon ng 10, dahil pinararami ng Diyos ang mga dumarami na. Kung gusto mong bigyan ka ng Diyos ng higit pa, simulan mong paramihin ang mayroon ka na. Ipakita sa Kanya na ikaw ay isang mabuting katiwala. Ipakita sa Kanya na mapagkakatiwalaan ka niya. At pagkatapos, bubuksan niya ang mga pinto. Ipopromote ka niya. Bibigyan ka niya ng autoridad. Ilalagay ka niya sa mga lugar na hindi mo akalain. Ngunit ang lahat ay nagsisimula sa desisyon na maging tapat upang kumilos para dumami. Kapatid, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras. Baka nasiraan ka ng loob, baka pagod ka ng sumubok. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, huwag sumuko. Huwag mong ibaon ang iyong mga talento. Huwag sumuko sa takot dahil may plano si God para sa iyo. Isang plano ng kaunlaran, isang plano ng pagpaparami, isang plano ng mga pagpapala, at naghihintay siya na gawin mo ang unang hakbang ng pananampalataya. O at isang mahalagang paalala lang, kung hindi mo pa na-download ang material na nabanggit ko kanina, ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Tingnan ang unang nakapin na komento ngayon dahil ang gabay na ito ay maaaring maging tool na makakatulong sa iyong maisagawa ang lahat ng ito. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago at ang material na ito ay nilikha ng tumpak upang matulungan kang lumipat mula sa teorya patungo sa pagkilos. Huwag palampasin. Kapatid, bago tayo magtapos, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na nakalimutan ng maraming tao kapag nagsimula silang umunlad ang layunin ng pagpaparami. Sapagkat nakikita mo ang parabola ng mga talento ay hindi nagtatapos kapag ang mga tagapaglingkod ay tumanggap ng higit pa. Nagtatapos ito sa isang malakas na parirala. Pumasok sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang pagpaparami ay hindi isang katapusan sa sarili nito. Ito ay may mas malaking layunin at kung hindi mo ito naiintindihan, maaari kang umunlad ngunit mamumuhay ka ng walang laman. Let me explain. Ayaw ng Diyos na paramihin mo ang kayamanan para lang sa sarili mo. Ayaw niyang maipon mo ito. Ayaw niyang mabuhay ka para makaipon ng pera at itago ang lahat para sa iyong sarili. Napakalinaw ng Biblia tungkol dito. Ang Kawikaan, Kabanata 11, Talata 25 ay nagsasabi, ang taong bukas palad ay uunlad at sinumang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa rin. Nakikita mo, ang tunay na kaunlaran ay dumarating kapag naunawaan mo na ang lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos ay nilalayong dumaloy sa iyo, hindi upang manatiling walang pag-iingat sa iyong mga kamay. Kapag dumami ka, marami kang maibibigay. Kapag umunlad ka, mas maraming tao ang mapapala mo. Kapag lumaki ka, maaari kang maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang mga buhay sa paligid mo. At nakikita ko ang napakaraming tao na kapag nagsimula silang umunlad, natatakot na mawala.
Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao. Huminto sila sa pagbibigay. Nagsisimula silang mamuhay ng may kakapusan na pag-iisip kahit na sila ay may kasaganaan. Pero kapatid, delikadong bitag yan. Dahil kapag isinara mo ang iyong kamay, nakakagambala ka sa daloy ng mga pagpapala. Kapag huminto ka sa pagbibigay, huminto ka sa pagtanggap. Sinabi ni Jesus sa Lucas, Kabanata 11, versikulo 38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mabuting siksik, liglig at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Tingnan ang pagkakasunod-sunod. Una kang magbigay at pagkatapos ay tumanggap ka. Magtanim ka muna at pagkatapos ay mag-aani ka. Pagpalain mo muna at pagkatapos ikaw ay pinagpala. At hindi lang ito tungkol sa pera, hindi. Ito ay tungkol sa lahat. Oras na. Ito ay tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa tulong. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Kapag ginamit mo ang iyong mga talento para maglingkod sa iba, kapag ginamit mo ang iyong kasaganaan para gumawa ng pagbabago, pumapasok ka sa tunay na layunin na mayroon ang Diyos para sa iyong buhay. Sapagkat nakikita mo, ang alipin na nagparami ng kayamanan ay hindi itinago ang lahat para sa kanyang sarili. Ibinalik niya ito sa kanyang amo. Nagbigay siya ng account. Naunawaan niya na ang lahat ng natanggap niya ay hindi kanya, ito ay ipinagkatiwala sa kanya. At iyon ang mindset na gustong makita ng Diyos sa iyo. Ang mindset ng isang tapat na katiwala, hindi isang makasariling may-ari. Kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Nakita ko ang mga taong umunlad sa pananalapi, ngunit nawalan ng kapayapaan. Nakakita ako ng mga taong nakakuha ng mundo, ngunit nawala ang kanilang kaluluwa. Nakakita na ako ng mga taong naipon ng marami, ngunit namatay na walang laman. Bakit naman? Dahil hindi nila naiintindihan ang layunin ng kaunlaran. Naisip nila na ang pagpaparami ay ang pangwakas na layunin, ngunit ito ay hindi. Ang pangwakas na layunin ay upang luwalhatiin ng Diyos. Ito ay upang magpatotoo sa kanyang pangangalaga. Ito ay upang maging daanan ng mga pagpapala para sa iba. Ito ay ang mamuhay ng may layunin, may kagalakan, ng may kapayapaan. Alam na tinutupad mo ang plano niya para sa iyo. At kapag namumuhay ka ng ganyan, hindi ka nasisira ng kaunlaran, binabago ka nito. Mas nagiging humble ka nito. Ito ay gumagawa sa iyo ng higit na nagpapasalamat. Ginagawa nitong mas umaasa sa Diyos dahil naiintindihan mo na ang lahat ay galing sa Kanya at na ang lahat ay dapat bumalik sa Kanya sa anumang paraan. Kaya nagtatanong ako sa iyo, kung bibigyan ka ng Diyos ng higit pa, ano ang iyong gagawin? Itatago mo ba ito o pararamihin mo ito para pagpalain ng iba? Isasara mo ba ang iyong kamay o hahayaan mong dumaloy ang mga pagpapala sa iyo? Sapagkat kapatid, ang totoo ay ito. Ang Diyos ay nagtitiwala ng higit na mga mapagkukunan sa mga alam niyang gagamitin ito ng mabuti. Mas pinarami niya sila sa mga kamay ng mga alam niyang hindi kakabit. Mas pinagpapala niya ang mga alam niyang magpapala sa iba. At kung gusto mong patuloy kang pagpalain ng Diyos, kung gusto mong patuloy siyang dumami sa iyong buhay, kailangan mong magkaroon ng mapagbigay na puso. Isang bukas na puso. Isang puso na nauunawaan na ang kaunlaran ay isang responsibilidad, hindi lamang isang pribilehiyo. At tingnan mo kung ano ang mangyayari kapag namumuhay ka ng ganito. Pumapasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Nakakaranas ka ng saya na hindi mabibili ng pera. Namumuhay ka ng kapayapaan na hindi maibibigay ng anumang bank account dahil alam mong nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Alam mong ginagamit ka niya. Alam mo na ang iyong buhay ay may kahulugan, layunin at walang hanggang halaga. At iyon kapatid ay tunay na kayamanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng marami. Ito ay tungkol sa pagiging marami. Ito ay tungkol sa pagiging isang pagpapala. Ito ay tungkol sa pagiging instrumento ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong gumagawa ng pagbabago sa mundo. Kaya habang nagsusumikap kang dumami,
Habang nagsusumikap kang umunlad, huwag kalimutan ang dahilan. Huwag kailanman mawala sa paningin ang layunin. Huwag kailanman mawala sa paningin ang puso ng Diyos. Dahil tinawag ka niya para maging liwanag, upang maging asin, upang maging isang pagpapala. At kapag nabubuhay ka niyan, pinararangalan ka niya, sinusuportahan ka niya, ginagamit ka niya sa mga paraang hindi mo akalain. Kapatid, nakarating na tayo sa dulo ng video na ito. Ngunit bago tayo magpaalam, nararamdaman ko sa aking puso na kailangan kong gawin ang isang bagay na napakahalaga sa iyo. Gusto kong ipagdasal ka. Nais kong ipagdasal ang iyong buhay, ang iyong pananalapi, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga talento, dahil alam kong dinala ka ng Diyos ngayon dito para sa isang layunin at gusto kanyang pagpalain, nais kanyang pagyamanin, nais niyang paramihin ang lahat sa iyong mga kamay. Kaya kung maaari mo, itigil ang iyong ginagawa ngayon, sandali, huminga ng malalim, kalmahin ang iyong puso, at sama-sama nating dalhin ang lahat ng ito sa harap ng Panginoon sa panalangin. Nasaan ka man, nasa bahay ka man, sa trabaho, o nasa pampublikong sasakyan, ang Diyos ay kasama mo ngayon at gusto niyang kausapin ka sa pamamagitan ng panalangin ito. Ipikit mo ang iyong mga mata sa akin kung maaari mo at sama-sama tayong manalangin. Minamahal na Ama, Panginoon ng lahat ng probisyon, Diyos ng lahat ng pagpaparami, naririto kami sa harap mo ng may bukas na puso, may kusang pag-iisip, na may mga kaluluwang nauuhaw sa iyong presensya. Panginoon, kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo. Bawat talento, bawat kasanayan, bawat pagkakataon, lahat ay regalo mula sa iyong mga kamay. At ngayon, ipinapahayag namin na hindi na namin ililibing ang ipinagkatiwala mo sa amin. Hindi na tayo magtatago sa takot. Hindi na tayo mabubuhay na paralisado sa kawalan ng katiyakan. Ama, nakapagdesisyon na kaming magparami upang kumilos ng may pananampalataya, upang matalinong gamitin ang lahat ng inilagay mo sa aming mga kamay at hinihiling namin, ibuhos mo sa amin ang iyong karunungan, gabayan ang aming mga hakbang, buksan ang aming isipan upang makita ang mga pagkakataong inihanda mo para sa amin. Panginoon, ilayo mo sa amin ang takot sa kabiguan. Alisin mo sa amin ang kaisipang kakapusan. Alisin mo sa amin ang pagkakasala sa pagnanais na umunlad at ilagay sa loob natin ang espiritu ng kapangyarihan, pagmamahal at katamtaman, isang entrepreneurial spirit na nagtitiwala sa iyo, na kumikilos ng buong tapang, na lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ama, alam namin na gusto mo kaming makitang umunlad. Alam namin na mayroon kang mga plano para sa kabutihan para sa amin at hindi para sa kasamaan, mga planong bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya ngayon, pinipili nating maniwala diyan. Pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming gawin ang unang hakbang. At Panginoon, hinihiling namin, paramihin ang kaunting mayroon kami, kung paanong pinarami mo ang mga tinapay at isda, kung paanong ginawa mong alak ang tubig, kung paanong pinaapaw mo ang langis ng balo. Gawin mo rin ito sa aming buhay. Paramihin ang ating pananalapi, paramihin ang ating pagsisikap, paramihin ang ating mga bunga. Ama, gawin mo kaming tapat na mga lingkod, mga alipin na inaalaga ang mabuti ang maliliit na bagay upang sila ay parangalan ng marami. Mga lingkod na masigasig na gumagawa, na kumikilos ng may integridad, na umuunlad ng may layunin, at pagdating ng kasaganaan, Panginoon, ingatan mo ang aming mga puso. Huwag hayaang maging idolo ang pera. Huwag hayaang masira tayo ng kasaganaan. Huwag mong hayaang ilayo kami ng tagumpay sa iyo. Sa kabaligtaran, sa mas marami kaming natatanggap, mas napapalapit kami sa iyo. Lalo ka naming niluluwalhati. Mas nagiging channel tayo ng blessing sa iba. Panginoon, nais naming maging bukas palad tulad ng iyong mapagbigay. Nais naming magbigay tulad ng ibinigay mo sa amin. Nais nating mabuhay upang pagpalain at hindi lamang upang makaipon. Kaya, Ama,
Punuin mo ang aming mga puso ng habag, punan ang aming mga kamay ng probisyon, at gamitin kami para gumawa ng pagbabago sa mundo, para pakainin ang nagugutom, upang aliwin ang mga umiiyak, para iangat ang mga nahulog, upang maging pag-asa para sa mga nawalan ng pananampalataya. Panginoon, ipinapahayag namin na kami ay iyong mga lingkod, kami ay iyong mga anak, kami ay iyong mga saksi, at lahat ng mayroon kami, lahat ng aming makakamit ay para sa iyo, sa pamamagitan mo, Sumainyo nawa ang iyong pagpapala, naway makarating sa amin ang inyong probisyon, naway mangyari ang iyong pagpaparami sa aming buhay, simula ngayon mula sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin at nagpapahayag. Amen. Kapatid, kung nanalangin ka sa akin mula sa puso, kung naramdaman mo ngayon ang presensya ng Diyos, nais kung malaman mo may nagbago, may gumalaw sa espiritual na mundo, at hindi na magiging pareho ang buhay mo. Dahil kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, kapag ipinahayag mo ang salita, kapag inilagay mo ang iyong sarili sa mga kamay ng Diyos, siya ay kumikilos. Sagot niya, nag-transform siya, at naniniwala ako na mula ngayon magsisimula kang makakita ng pagpaparami na nangyayari sa iyong buhay. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil deserve mo, ngunit dahil tapat ang Diyos at pinararangalan niya ang mga nagpaparangal sa Kanya. Ngayon pumunta sa mga komento at ibahagi sa akin, ano ang naramdaman mo sa panalangin ito? Ano ang sinabi ng Diyos sa iyong puso? Babasahin ko ang bawat komento at ipagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan ng like bilang pasasalamat sa Diyos. Mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng makapangyarihang mga turo mula sa salita at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan ng mga video dahil marami pang ihahayag sa iyo ang Diyos. Ngayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang tanong na maaaring magbago ng lahat. Naniniwala ka sa Diyos, ngunit nabubuhay ka pa rin tulad ng isang alipin dahil marami sa mga anak ng Diyos ang namumuhay sa mga tanikala na hindi alam na sila ay tagapagmana na. Mag-click ngayon sa video na lumalabas sa iyong screen, oras, na para kunin mo ang iyong lugar bilang tagapagmana. Huwag palampasin ito. Pumunta ka na doon. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid, at hanggang sa susunod na video.